Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalitaan tayo ni Harry Bayona. Harry, good morning. Asa na itong panibagong bagyong namamataan sa ating bansa? Alright, good morning din sa'yo, Perceline. Napanatili nga ni Bagyong Zoraida ang kanyang lakas habang patuloy na lumalapit sa kalupaan ng Mindanao. As of 4 a.m., namataan po ang Matanib, or rather si Bagyong Zoraida. Diyan po yan 216 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at kumikilos po ito sa northwest direction sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pong signal number 1 sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Sa Luzon, nakataas po yan sa Cuyo Island, Northern Palawan at ganun din sa Calamian Group of Islands. Sa Visayas, nakataas ang signal number 1 sa Siquijor, Southern Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo at ganun din po yan sa Guimaras. Sa Mindanao, nakataas naman ang signal number 1 sa Dinagat Province, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte, Samal Island, Northern Davao, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Camiguin at ganun din po yan sa may Northern Zamboanga del Norte. Kapag sinabing signal number 1, asahan po natin ang lakas ng hangin na aabot sa 30 to 60 kilometers per hour. Ang tanong ng karamihan, gano'n nga ba kalakas yung hangin na yun, no? Kapag po sinabing signal number 1, ito po yung hangin na malakas na mapuputol yung mga sanga ng puno at liliparin po ng bahagya yung mga bubong ng bahay na yari sa Nipa at Cogon. At paghandaan po natin ang mga pag-ulan na ating mararanasan, lalo pat maglalandfall nga po si Bagyong Zoraida ngayong araw. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster June Galang, inaasahan po maglalandfall ang nasabing bagyo between Surigao del Sur and Davao Oriental between 11 a.m. to 1 p.m. Kung mapapansin niyo po, ito po yung track ni Bagyong Zoraida. Mababa po ito compared sa direksyon na tinahak ni Bagyong Yolanda. Kasi dinahak po ni Bagyong Yolanda, pag ganito po siya, tinamaan po yung Visayas, umakyat po hanggang dito sa Mimaropa. Pero ito po yung kay Bagyong Zoraida, ganito po yung kanyang tatahaking pagkilos. So inaasahan na hindi naman ito magpapaulan sa mga lugar na nasa lanta ni Bagyong Yolanda. At kung magtutuloy-tuloy ang pagkilos ni Bagyong Zoraida, inaasang by Thursday afternoon ay tuloy na po itong makalalabas ng Philippine Area of Stability. At yan nga po ang latest hinggil kay Bagyong Zoraida. At mga kababayan, sa panahon ng sakuna, ating pairalin ang pagbabayanihan. Ang Air 21 nga po ay tumatanggap po ng mga donasyon nang sa gayon ay makatulong po tayo sa ating mga kapwa na nasa lanta ni Bagyong Yolanda. Tumatanggap po kami ng mga sumusunod. Ito po yung mga luma pero magagamit pang damit. Tumatanggap din po kami ng mga pagkain, canned goods, biskwit at noodles. Ganon din po ang mga inuming tubig na siyang kailangan ng ating mga kababayan. Diyan po yan sa Leyte. At ganon din po ang mga gamot. Hindi po kami tumatanggap ng monetary donations at yun lang po mga nabanggit ko kanina yung ating tatanggapin. Para po sa inyong mga donasyon, pwedeng nyo po yung sa Air 21 pickup points between November 9 to November 17, 2013. Ating po tatandaan, to give is better than to receive. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. At your service po ni Weatherman, Harry Bayona. Magandang umaga. Balik sa'yo, Perceline. Maraming salamat, Harry Bayona.